Hello mga mamis! Ngayong umaga ay narito ako sa Sampaguitahan dahil ako ay mamimitas ang aking tutuhugin. Kita ninyo, ang dami ngayong sampagita. Tuwing buwan ng, basta ito mga buwan na ito, pagdating ng March, April, May ay tag-bulaklak. Mga mamis, mag-business kayo ng sampagita, maghalaman kayo ng sampagita at napakaganda. Talagang araw-araw ang pera. Ito ay pambukas. Ito ay sa sunod na araw. Ito ay ngayon. Yan. Itong ganitong malalaking ito. Kung dati ay pahirapan ng pamimitas ng sampagita, ngayon ay hindi na. Kasi ang dami na ng bulaklak ng sampagita. Yan. Yung iba bumubuka na ito kasi ito ay hindi nakuha kahapon. Ito ay hindi masapa ng mamimitas ngayon kasi sobrang dami. Kaya mabilis makapuno ng isang tabo. Yan madami na. At saka mura ngayon ang sampagita. Kaya pag gusto niyo mag-business ng sampagita, gusto niyo maghalaman, mag-start na kayo magpunla ngayon ng sampagita. Para sa isang araw, isi-share ko sa inyo kung paano magpunla ng sampagita mga mamis. Para sa tag-ulan ay makapagsimula na rin kayo magtanim ng sampagita. Ang sarap po mamitas ng sampagita mga mamis, lalo na kung sarili mong tanim sa iyong garden at talagang matutuwa ka pag lalo na pagka sobrang dami nila. Pagising nyo sa umaga, pagpasok nyo sa inyong halamanan ay talagang napakabango. For my today's video ay share ko sa inyo yung aking pinaka-hate na trabaho sa party ng aking paghahanap buhay. Ito ang pinakamahirap pagdating sa pagtutuhog ng sampagita. Pupunta ka pa sa gubat, mangunguha ka ng buli. Pagkatapos ganito ang gagawin mo para siya maging ready, maging panali ng sampagita at saka ng ilang-ilang. Mahal ang abaka kaya ito ang ginagamit namin. Kasi ang abaka ay pag dito na ay 600 ang isang kilo. So, ito na lang para nakatipid, makamura-mura. Maganda pa siya tuhugan kasi isa-isa siya. Ang abaka, mahirap kasi dikit-dikit, marami, bago mo pa siya mapantay-pantay. Itong buli ay napakagandang gamitin kasi isa-isa lang at saka malaki siya, hindi mo na kailangan pang dublehin. Kailangan ay tanggal na tanggal yung pinakabalat niya. Kasi pagka mayroon pang gano'n na nakahalo doon sa hibla, ay mahirap siyang ilagay sa karayom. At saka marumi tingnan ang inyong tuhog na sampagita. Kaya kailangan ay i-make sure nyo na malinis bago ninyo gamitin. Pwede naman ang abaka kung halimbawa may pambili ka, ay pwede naman yon kasi yun ay hindi ka na maghihirap. Bibili ka lamang at pwede mo nang gamitin. Pero sa mga nagtitipid, ay sabihin ko sa inyo, isuggest ko sa inyo na pwedeng kayong gumawa nitong buli. Dahil sa nakikita ninyo, madali lang naman siya, kaso lang sa amin, tulad naming lagi kami nagpupukpok ay madali lang. Pero sa mga baguhan ay mahihirapan kayo pag kayo ay umpisa pa lang paggamit ng buli. Yung mga nasa bukid diya, nasa probinsya na magtutug ng sampagita, try nyo na itong buli. Para kayo makatipid, makamenos gastos, malaki-laki ang inyong tutubuin. Sa Maynila kasi, natural lang na baka ang gamit nila kasi walang puno ng buli doon. Mapo-force talaga silang bumili ng abaka. Pero tulad natin dito nakatira sa probinsya, kayo ay magbuli na lang tulad ko. Maganda gamitin, lalo na pag malabo ang mata ninyo. Napakadali niyang ipasok sa karayom at talagang minus gastos, dagdag tubo na rin sa pang-araw-araw nyong kailangan. Magbuli na! At saka hindi lang din sa sampagita pantuhog. Mga mamis, pwede rin siya ang gamitin pantali pag nagpais kayo ng isda, itatali nyo sa dahon, ay maganda rin gamitin ito.
Ang pagtitinda ng sampagita ay maganda rin siyang hanap buhay. Kaso lang, bago mo siya maitinda, bago mo mai-prepare, bago ka magkapera, ay talagang mahirap. Mamimitas ka ng sampagita, napakainit, napagod yung paa mo pauli-uli, mga ngalay ang liig mo pagkuha ng ilang-ilang, mapapagod ang kamay mo magpukpok ng buntal, pantuhog, at saka ititinda mo pa. Ang kagandahan sa pagtitinda ng sampagita ay wala kang amo. Pagka may pera ka, pwede ka munang sa isang araw na magtinda, may pera ka pa eh. O pag ikaw naman ay may amo, hindi ka pwedeng tumigil, kailangan mo talagang magtrabaho para ikaw ay may pera. Pero dito sa sampagita ay napakaganda, pwede ka magtinda, pwedeng hindi, o di ba? Kaya okay na rin ito kahit na mahirap, ayos lamang. Ang importante ay may pera. Kaya ang pagtitinda ng sampagita, hindi nyo pwedeng sasabihin, ay magsasampagita lang yon. Kasi ang sampagita ay napakaganda ring hanap buhay. May bago akong bike! Ari ay, binili ko din sa paggawaan lamang. Parang ano lang siya yung, ano nga ang tawag noon, Manny? Ano nga tawag noon? Yung mga bike na second hand lang. Ginawa lang nito. Ito yung magaling manggawa dito eh. Ganda! 1.5 pero nagbigay muna ako ng 600. Kasi magtitinda pa ako ng sampagita. Mamaya yung hulihan. Oh, kaganda. May lagayan pa ng sa aking sampagita. Dito nakalagay sa unahan. Wow, ganda naman. Oh, mura. Hello mga mamis. Gamit ko na ngayon itong aking bagong bike. Dito ako nagtitinda sa likod lang ng simbahan kasi doon sa may harapan ay napakarami na nila nagtitinda doon. Sila ay mga 8 na. Pare may bago ditong dating sasakyan. Alupin ko lang. Subukan ko lang kung bibili siya. Hanap tayo ng ating mga binamano. Pagita, sir. Ayaw. Champa-champaran din yung pagtitinda. Minsan mabili, minsan hindi. Ngayong linggong ito hindi mabili masyado. Ang dami ko pang tinda. Wala masyado bumibili pero marami namang sasakyan. Pero kakaunti ang bumili. Mahirap din naman ang buhay ng sampagita. Hindi laging mabili, hindi laging kailangan din mahirap din. Kaya